Okay, so today we were going to explore the power of lenses. So, ang lenses ay mga bagay na ginagamit natin para makita ang all around all around the world. Okay, ang mundo in a clearer or different way. So, alam nyo ba guys na gamit ang lenses, nagiging mas detailed yung mga bagay na hindi natin nakikita agad. So from microscopes to eyeglasses to cameras, ang lenses ay may malaking role sa daily life natin. So ano nga ba itong lenses? Ang lenses is material na may kakayahang i-bend or i-refract ang light sa iba't ibang ways. So for example, sa convex lenses, ito yung mga lenses na naka-curve outward or parang palabas. So, ang mga ito ay nagpapalaki ng mga bagay. Kaya ginagamit sila sa mga magnifying glasses, for example. And also, we also have concave lenses. So, ang concave lenses naman is naka-curve siya inward or parang papasok. So, yung mga ito naman is nagpapaliit ng mga bagay. So, ginagamit natin sila sa mga glasses ng mga may nearsightedness. So, depende sa kung paano ang pagkaka-curve ng lens, nag-iiba yung effect niya sa kung paano natin nakikita yung mga bagay-bagay. I think hindi na naman. Okay, 'di ba? Sabi ko na nga, ayan. Okay. Next one. Ayan. So, ito naman yung kung paano ginagamit ang convex lenses sa real life. So, first one is the magnifying glass. Okay, wait lang. Okay, wait lang. Parang may tumutunog sa akin. Okay, please wait a moment. Okay, ayan. So, ang magnifying glass is gumagamit siya ng convex lens para gawing mas malaki yung mga maliliit na bagay. So, kaya kung gusto mong makita yung mga details na ah, ng maliliit na bagay, gumamit ka ng magnifying glass, which is a type of a convex lens. And also eyeglasses. So, yung mga eyeglasses ng mga far-sighted or may hyperopia is gumagamit din ng convex lenses. So, tumutulong ito sa mga tao para mas makakita ng mas clear, lalo na kung mahirap silang mag-focus sa malalapit na bagay. So you see, kahit mga simpleng bagay, malaking tulong yung convex lens. Ayan, so ngayon naman let's talk about kung paano nga ba ginagamit ang convex lenses sa microscopes. So we have, ayan, light. So sa microscope kasi, ang ilaw ay or ang light ay umiilaw or tumatagos sa lens. So, ang liwanag na ito is tumutulong para um, makita natin yung mga maliliit na bagay na hindi natin nakikita ng buo sa eyes natin. Like, we cannot see through our naked eyes. Ayan. So, yung convex lens is binebend niya yung light para ma-focus ito sa small object. Yan, para makakuha tayo ng clear view ng object na yun. And then, because of that, nakikita natin yung mga maliliit na details ng object, gaya ng mga cells or bacteria, ayan. So, hindi natin sila, di ba, nakikita kapag normal na mata natin. Pero with the use of a microscope, ayan, makikita natin sila. So, gamit yung convex lens ng microscopes, lumalaki and nagiging clear yung mga tiny little things sa microscope na yun. Ayan. So, now let's talk about convex lenses in cameras.
Ayan. So, kapag kumukuha tayo ng close-up shots, yung lens is nagbe-bend siya ng light. Ah, mas nagbe-bend siya ng light para mag-focus sa malapit na object. So, kaya nakikita natin yung mga details ng malapitan. Pero kung kumukuha naman tayo ng mga shots sa malalayong ah, bagay, ganyan. So, yung lens is nagbe-bend siya, pero nagbe-bend siya ng light, pero less lang. Hindi siya ganun ka-bend. Okay, so kumbaga, ang focus is nagiging mas malayo, kaya mas clear yung mga bagay na nasa distance. So, gamit yung convex lens, makakakuha tayo ng magandang picture whether like malapit or malayo ang object. Ayan. And so, let's talk about naman kung paano na yung eyes natin is para siyang isang lens system na similar sa camera. So, sa camera kasi, di ba, may lens na nagpe-bend ng light para makuha ang picture at may sensor na tumatanggap ng light. Sa mata natin, ang lens naman, which is a part of the eye, is responsible para sa pag-bend ng light na pumapasok. So, yung lens ng mata ay nagfo-focus ng light papunta sa retina natin kung saan doon natin nakikita yung image. And then sa retina, yung light is nagbabago sa signals na, ah, wrong. Ang light is nagbabago sa signals na pinapadala sa utak natin. Ayan. So, kaya nakikita natin yung mga bagay-bagay. So, and also by the way, sa retina guys, pabaliktad yung mga images na nakikita natin. Like, yung ulo natin nasa baba. Pero kapag sinend na sa brain, yung brain na yung mag-fix ng image na yun para makita natin siya the way it is. Ganyan. So, just like a camera, yung eyes natin or yung lens sa eyes natin, naghe-help siya to focus and para mag-focus tayo sa light and makita natin ng maayos yung paligid natin. And so dito naman tayo sa concave lens and paano naman siya nakakatulong sa mga wait lang. Ayan. So, sa nearsightedness, yung mga tao na nearsightedness is nakakita nila ng malinaw yung mga malalapit na bagay, pero nahihirapan sila sa mga malalayong bagay. So, dito pumapasok ang concave lenses because sa concave lens is nakakatulong siya para makita ng clear yung mga malalayong bagay na ng mga may nearsightedness. So, binabawasan ng concave lens yung light bending kaya mas nagfo-focus ang image sa retina. So para sa mga may nearsightedness, ang concave lens is isa siyang big help or malaking tulong para maging clear yung mga visions nila. Yan. So dito naman, let's talk about kung paano nga ba ginagamit ang concave lens sa telescopes para makita natin yung mga stars and planets. Okay, so first, yung concave lens is ginagamit siya sa telescope para mag-magnify ng malalayong objects gaya ng mga stars, ng mga planets, and galaxies. So, ang concave lenses naman is tumutulong siya para i-focus ang light na nanggagaling sa mga malalayong bagay. So, binibend nito yung mga light papunta sa tamang lugar. Okay? Para makita natin ng mas malinaw yung object. Yan. So, sa telescope, gumagamit siya ng combination of convex and concave lenses para makakuha tayo ng a very beautiful view ng mga celestial objects. Ayan. So, dito naman, paano tinutulungan ng meniscus lenses yung mga may hyperopia or farsightedness. So, ang meniscus
lenses is isa siyang type ng converging lens. So, ibig sabihin, itinutulak nito yung light papasok or inward. Okay, so dahil sa pagbebend ng light, ah, nagfo-focus siya sa tamang lugar sa retina. Kaya nag-help siya sa mga may hyperopia na makita ng malinaw yung mga maliliit na or malalapit na bagay. So sa mga may farsightedness, ang meniscus lenses is nakakatulong siya para makakita sila ng mas malinaw at mas klaro sa mga malalapit or mas malinaw at mas clear sa malalapit na object. Ayan. So, yun lang naman for now. Na-cover natin yung mga key points tungkol sa lenses and kung paano nila tayo tinutulungan sa iba't ibang ways. So, sa convex lens, tumutulong siya para mag-magnify ng mga maliliit na bagay or para makita ng clear yung mga malalapit na object. Sa concave lens naman, tinutulungan naman yung mga may nearsightedness para makita ng clear yung mga malalayong bagay. And also, meniscus lenses, ginagamit naman ito para sa mga may farsightedness para maging malinaw yung mga malalapit na object. So, lenses, whether sa microscope, sa camera, or sa telescope, is may mga malalaki siyang malaking papel kaysa kung paano natin nakikita yung mundo natin. So, from small details to a very distant stars, um, lenses help us see things clearly. Okay, so sana ngayon mas naintindihan natin kung paano na yung lenses or mga lenses is nakaka-apekto sa kung paano natin nakikita yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Okay, so that's all for now and thank you for listening. Bye! Boom, boom, laya, boom.